What's up mga kami ni vlogger, this is Chester. At for today's video ay bago kong umpisahan tong video na to ay gusto ko munang bumati ng Happy New Year sa inyong lahat. Okay, for today's video, kung matatandaan ninyo na nakaraan ay pinakita ko sa inyo ang aking mga daily routine dito sa ating goat farm. At ngayon naman for today's video, ipapakita ko pa sa inyo ang iba ko pang daily routine na hindi ko na isama sa unang video. Medyo related din naman siya yung iba related sa ating mga alagang kambing at ang iba naman ay sa ibang bagay pa. Ipapakita ko to ngayon sa inyo. So, bago natin umpisan, intro muna tayo. This is Chester. The Mini Vlogger. Okay mga ka-mini vlogger, mag-i-start na tayo sa ating unang gagawin at ang unang nating gagawin ay magdi-disinfect ng ating bahay ng ating mga alagang kambing. At ang gagamitin nating pan-disinfect ay ang sprayer. Ito yan. Yan ang sprayer. At Sunrox. Yan. Yan ang Sunrox ang subok ko na magandang pan-disinfect sa ating sa ating kulungan. Pero comment down below kung mayroon kayong suggestion na mas magandang pan-disinfect na para sa ating kulungan. At babasahin ko 'yan at i-apply din natin sa pagdi-disinfect natin sa mga susunod na araw. Okay, tara mga ka-mini vlogger, umpisahan natin. Okay mga ka-mini vlogger, ngayon ay tapos na tayo sa pag-disinfect at ngayon naman maglalagay tayo ng kanilang tubig. Kasi ngayon nga pala mga ka-mini vlogger, may nabago kasi sa aming pagpapainom sa ating mga alagang kambing. Hindi sa amin lang naman kasi first time namin ginawa ito. Dinagdagan namin ng molasses. Which means common naman talaga sa ibang nagkakambing na hahalo sila ng molasses sa kanilang tubig. Pero sa amin, first time namin itong gagawin kasi dati, asin lang. Ngayon, dalawa na ngayon ng nila. Isang tubig na may asin at isang tubig na may molasses. So, tara, i-prepare na natin. So, ngayon mga kami vlogger, nandito na yung dalawa natin tubig. Ayan sila. Yan. At nandito na rin yung molasses at yung asin. So, ngayon, i-prepare na natin ito at ihahalo natin sa mga tubig ng ating mga alagang kambing. Dahil maya-maya lang, papauwiin ko na sila dito dahil sobrang tirik na ng araw. At syempre, para di sila mabilad masyado. Okay, at mamaya na silang hapon ulit, mga alas 3. Sila lalabas para kumain ulit. Okay, tara, prepare natin mga ka-mini vlogger.
Okay mga ka-mini vlogger, tapos na tayo mag-prepare ng kanilang inumin. At ito na yung tubig na may asin at ito naman ang tubig na may molasses. Kung makikita niyo yung molasses, brown na brown. At pareho kasing maganda sa kanila yan, yung tubig na may asin at tubig na may molasses. Lalo na yung molasses kasi tubig na may molasses nakakatulong yan sa immune system nila at pampagana rin kumain. Based sa aking mga research at mga naririnig-rinig at nalalaman ko na rin sa mga kapwa ko magkakambing na rin. At ngayon, mamaya-maya i-prepare at kukunin natin sila doon sa sugahan. Hindi ko na alam maisasama sa video natin ngayon dahil nagawa ko na rin naman yun sa unang video. Bali, mamayang hapon, ang susunod ko namang gagawin ay magtatanim ako ng mga malunggay at isasama ko kayo sa kung saan ko itinatanim yun at papaliwanag ko na rin sa inyo kung ang rason kung bakit ako nagtatanim ng malunggay. Okay mga ka-mini vlogger, nandito na tayo ngayon sa dulo at mag-umpisa natin magtanim ng malunggay. At hindi lang naman pala malunggay ang itatanim natin dito, kundi pati madre de cacao. Okay, tulad na sinabi ko kanina, sasabihin ko sa inyo kung ano at bakit ako nagtatanim ng malunggay dito sa dulong parte ng aming farm. Dahil una, naging parang resourceful na lang din kami. Siyempre, para rin makatipid ng materyales. Ito yung gagawin namin pinakabakod sa farm namin. At kaya namin tiyatan para talaga makapagsuga na ako ng kambing na hindi sila makakalayo sa mismong perimeter namin. At ako, nagtatanim nga pala ako dito mismo sa mga perimeter namin. Talagang gagawin talaga siyang parang pader. Pader talaga. Panding-ding. Parang Great Wall of China, ganun ang pinaka best way example. Kaya, kung titingnan ninyo, papakita ko sa inyo mga ka-mini vlogger kung ano itsura ng mga nauna kong tinanim na palunggay. Yan mga ka-mini vlogger, kung makikita ninyo, halos parang dikit-dikit lang at isang ruler lang halos yung pagipagitan ng mga una kong tinanim na puno ng malunggay. Kasi, ang purpose niyan ay talagang gagawin siyang ding-ding talaga. Di ko lang talaga ma-imagine ko ano itsura nito pag naglakihan. Pero sa isang banda, na itsura ko rin maganda din. Yan, sobrang lapit Ano yun, kung titingnan nyo lapit ng pagitan nila. At mga 1 meter dapat yan kung talagang totoo. Pero, ang purpose kasi namin nito ay gawing para siyang ding-ding talaga. Ito yung pinaka magiging bakod namin in the near future. At kung ito, sabay-sabay, pag nagsilakihan lahat to, at silakihan to, edi maganda, lalagyan na lang to ng parang mga alambre or barbed wire na magiging harang nila para hindi makawala yung mga kambing natin at makakapagsuga na ako ng malaya kahit buong maghapon na sila sa ganyang kalaking sugahan. Ayan, yan kasi talaga, ito na yung pinakadulo nandito na yung pinakadulo. Yung bahay ko nandun pa sa una-unahan hindi yan yung nakikita yung kubo dyan nandun pa sa pinakakuan ang bahay ko. Yan. Isipin nyo na lang mga ka-mini vlogger, pag dyan nakasugan na dyan yung kambing ko buong maghapon, wala pa silang tali, malaya nila makakain yung gusto nila at magtatakbo-takbo sila dyan, ede everybody happy, di ba? Okay mga ka-mini vlogger, umpisahan na natin at tara, samahan nyo ako sa pagtatanim ng malunggay at madre de cacao. By the way, ito nga pala yung una kong madre de cacao na itatanim. Ito. Unti-unti lang muna. Marami pa naman doon sa harap pero konti lang muna kinuha ko. Dahil yung ibang malunggay. Okay, tara mga ka-mini vlogger. Umpisa na natin. Flower. Let's plant a tree. Let's plant a fruit for you, for me. Let's plant a flower. Let's plant a tree. Let's plant a fruit for you, for me. Mom took me to the store today to buy some seeds and dirt. And when we got home, we dug a big hole and got right to work. We buried the seeds
seeds inside the ground and watered them with the hose. I couldn't believe how So mga ka-mini vlogger, tapos na tayo sa pagtatanim natin. At naitanim ko na ng maayos yung malunggay at madre de cacao na dala-dala ko ngayon. At sundabid bukas naman ulit dahil padilim na dito sa pwesto ko ngayon at mahirap na at maabutan tayo ng dilim dito. So paano mga ka-mini vlogger, kung nagustuhan niyo itong video na to, please like, subscribe, and don't forget to hit the notification bell. And abang-abang tayo sa mga susunod kong videos. Ingat mga ka-mini vlogger.